Sunshine Radio. Dagdag pambalita, BP Sara Duterte nagpasalamat sa matibay na pananampalataya ng mga Pilipino at suporta sa gitna ng pagsubok. Ang detalye mula kay Kapar Jean Domingo. Sa isang misang pasasalamat na sinundan ng isang pagkitipon sa lungsod ng Davao, personal na nagbigay pugay si Vice President Sara Duterte sa mga mamamayang patuloy na nagdarasal at naniniwala sa kanya. Nagpahayag siya ng kanyang taos-pusong pasasalamat kasunod ng desisyon ng Senado na opisyal nang i-archive ang impeachment case laban sa kanya. Ibaw mo, napuratan ba ako sa desisyon sa Supreme Court? Wala namang yun ko kana. Gihatag ko naman to tanan sa Ginoo. Kanang gidawat man ako ba? Ingon ako, bisan unsay may tabo. Nga na, mao ginay kapalaran. Diba? So wala na ko buhaton, magulat lang ko diri, tanawon na ko, asa ko dalon sa Ginoo. Pero sa kadaghan, sa mga Davaoenyo, sa ang mga kaigsuunang Pilipino nga nag-ampo, sa tanaw na ko, nakadungog yun ang Ginoo. Ipinahayag ng pangalawang Pangulo ang kanyang matinding pasasalamat sa mga Pilipinong patuloy na nagdarasal at naniniwala sa kanyang integridad. Maunang dako gyud ako ang pasalamat. Kaya sa tanaw na ko, kung ako ra to ang nag-ampo, dili to paminaw ang Ginoo. Pero sa kadaghan, sa mga nituo ug nag-ampo para sa ako naminaw gyud ang Ginoo. It's an objective view. Sa panig ni Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, ang impeachment complaint ay isang malinaw na smear campaign na gawa-gawa lamang ng mga kalaban sa politika. Ayon sa Acting Mayor, ang kaso ay walang sapat na batayan at isa lamang pang politika paninira na layong sirain ang imahe ng Vice Presidente. Kasabay na rin ang panawagan na respetuhin ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Honestly, sa simula pa lang kasi talaga, it's purely political. That's why, yung ano ko lang talaga, hindi ko lang maintindihan bakit hindi nila binibigyan ng respeto talaga yung en banc decision ng Supreme Court. And that's really a heavy, statement coming from the judiciary. Actually, that's yun na nga, lagi ko inuulit, it's an objective view of the situation because they are there to interpret the law. However, ito namang mga politicians, they are elected officials and they represent the people or whatever, but they're elected, so meaning they're politicians. Their decisions are very subjective. Okay? So, ngayon, may decision yung Korte Suprema and yet they still want to push the issue. So, para lang sa akin kasi, kailangan natin respetuhin talaga yung Supreme Court because there are three separate branches of government and these are co-equal branches. So, bakit marami pa tayong pinag-uusapan? They are the ones who interpret the law. They already made the decision. Ibig sabihin nun, that should be final, okay? So, sige na lang. In the name of democracy, sige. Nakarating sa Senate, ibabalik na naman. I suppose yung Congress mag-MR na naman yan ulit. Pero I'm going to say what I said before, and from the beginning, it's a political scheme. It's a smear campaign against the Vice President. Nagpakita ng matatag na suporta ang mga Davaoenyo na dumalo sa Thanksgiving celebration. Dinaluhan ng okasyon ng iba't ibang opisyal ng lokal na pamahalaan, mga konsihal at daan-daang pinuno ng barangay na nagtipon upang iparamdam kay VP Sara ang kanilang pagkakaisa at pagmamahal. Ang pagtitipon ay nagsisilbing patunay na nanatiling matatag ang pamilya Duterte sa kanilang home turf sa kabila ng mga pagsubok sa pabansang tablado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. Sunshine.